Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1601. Bisperas ng isang malaking digmaan. Distate Soul. Paano ito posible? Natigilan ang lahat habang nakatingin sa batang figure na lumabas sa spatial tunnel. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Guyuan, ang kanyang mukha ay napuno pa rin ng hindi paniniwala. Bagamat ang isang kaluluwa ng Distate ay hindi kasing gulat ng isang tunay na piling tao na Dowdy, ngunit sa huli ay nauugnay ito sa huli. Dapat malaman na kahit na ang mga kaluluwa ng mga ekspertong iyon tulad ni Yan Jin at Lei Ying, na umabot sa 8-star Dao Sheng class, ay hindi pa umabot sa antas na ito. Bukod dito, malinaw na naalala nilang lahat na kalahating buwan na ang nakalipas, ang kaluluwa ni Xiaoyan ay nasa perpektong heavenly state pa rin. Kalahating buwan. Ano ang maaaring gawin sa kalahating buwan? Ang isang maikling panahon ng pagsasanay ay maaaring mabilis na maubos ang kalahating buwan. Gayunpaman, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay sumailalim sa napakalaking pagbabago sa loob ng kalahating buwang ito. Si Xiaoyan, nakababalik lang mula sa Heavenly Tomb ay hindi sinasadyang umiling habang tinitingnan ang kanyang paligid, na biglang tumahimik. Bagamat kalahating buwan lamang ang lumipas sa labas ng mundo, 2 taon na ang lumipas sa loob ng libingan ng Heavenly Tomb. Kaya naman, hindi nagulat si Xiaoyan na maramdaman ng iba na hindi ito maisip. Hindi napakahirap isipin na ang 2 taong pagsasanay at ang tila walang katapusang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ng kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang yugtong ito. Paano mo nagawang gawin ito? Dinilaan ni Yan Jin ang kanyang mga labi at sa wakas ay hindi napigil ang magtanong. Bagamat hindi siya nakatuon sa pagsasanay sa kanyang kaluluwa, nagsanay pa rin siya sa loob ng napakaraming taon. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay kasalukuyang nanatili sa perpektong heavenly state. Mayroon pa rin hindi kilalang distansya sa kaluluwa ng Distate. Binigyan ako ni Ancestor Xiao Zuan ng regalo. Sumagot si Xiaoyan nang hindi nagbibigay ng detalyadong paliwanag. Nagulat sina Yan Jin at Lei Ying matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Agad silang ngumiti ng mapait at umiling. Ang paghanga nila sa taong ito ay umabot na sa rurok. Ang taong ito ay talagang karapat-dapat na minsang maging pinakamalakas na tao sa kontinente ng Daoqi. Sa kabila ng maraming taon ng patay, taglay pa rin niya ang nakakatakot na kakayahan. Nakuha mo na ba ang paraan para buhayin si Xiao Zuan? Si Guyuan ay unti-unting kumalma. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang espasyo sa likod ni Xiaoyan at nagtanong. Natahimik si Xiaoyan matapos itong marinig. Umiling siya at marahang sumagot. Ang pira-piraso ng kaluluwa ng ninuno ay naglaho na sa loob ng Heavenly Tomb. Nagulat si Guyuan. Tumingin siya kay Xiaoyan bago huminga ng mahina. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob ng Heavenly Tomb, malamang na ang pagsulong ng kaluluwa ni Xiaoyan ay dapat na nauugnay sa pagkawala ng kaluluwa ni Xiao Zuan. Medyo naging komplikado ang ekspresyon niya habang iniisip ito. Ang kanyang relasyon kay Xiao Zuan ay puno ng kompetisyon at pagkakaibigan ng mga lalaki. Alam niya na kung hindi si Xiao Zuan ang clan head ng Xiao Clan, malaki ang posibilidad na silang dalawa ang magiging best of friends. Sa kasamaang palad, ang katayuan nilang dalawa ay naging dahilan upang hindi nila magawa ang kanilang naisin. Ang angkan ay palaging nasa tuktok na lugar sa kanilang mga puso. Bukas ay ang kalahating buwan na dateline na binanggit ng Han Clan. Nag-cross finger si Guyuan. Tinitigan niya si Xiaoyan at nagtanong. Ano ang plano mong gawin? Ano pa ba ang magagawa ko? Wala akong pagpipilian para sa kapakanan ng aking ama. Umiling si Xiaoyan. Medyo nakaramdam din siya ng kawalan. Ano man ang kaso, dapat niyang iligtas ang kanyang ama. Ito ang pangako niya sa 2 niyang kapatid. Nagpalitan ng tingin sina Lei Ying at Yan Jin matapos marinig ang mga salitang ito. Napabuntong hininga na lamang sila. Batid nila na walang masisisi dito. Ang sinaunang jade sa mga kamay ni Xiaoyan ay pag-aari ng Xiao Clan. Mayroon siyang ganap na karapatan na gamitin ito ayon sa gusto niya. Bukod dito, ang kasalukuyang Xiaoyan ay itinuturing ding isang makapangyarihang kaalyado sa kanilang pakikipaglaban sa angkan ng Han. Ito ay lalo na ang kaso pagkatapos na siya ay lumabas mula sa Heavenly Tomb.
Kahit sa kanilang lakas, hindi sila naglakas loob na maliitin ang miyembrong ito ng nakababatang henerasyon. Ito ay dahil naunawaan nila na sa pamamagitan ng pag-asa sa dakilang lakas ng isang kaluluwa ng D-State, si Xiaoyan ay maaaring hindi matakot sa kanila sa isang labanan. Hindi nagulat si Guyuan sa sagot ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago nagsalita. Kung ganoon, umalis na tayo bukas. Susundan ka ng mga eksperto mula sa ating 3 angkan sa pagkakataong ito. Kapag ligtas na dumating ang iyong ama sa iyong mga kamay, lahat tayo ay sisalakay na magkasama. Dapat nating agawin pabalik ang sinaunang Jade o sirain ito anuman ang mangyari. Kakaibang mabagsik ang ekspresyon ni Guyuan. Ito ay dahil naunawaan niya na kung ang Han Clan ay nagawang kolektahin ang lahat ng mga sinaunang Jade at buksan ang Toshi Ancient God Mansion, si Han Tiandi ay makakakuha ng pagkakataong sumulong sa Dowdy class. Sa oras na iyon, malamang na walang sino man sa mundong ito ang makakalaban sa kanya. Ang tinatawag nilang alyansa na ito ay walang alinlangan na parang isang insekto na sinusubukang iling ang isang malaking puno pagdating sa pagharap sa isang piling tao na Dowdy. Ito ay hindi ganap na walang silbi. Tumanggo si Xiaoyan sa harap nito. Sa pagsunod sa kanya ng 3 angkan, mas magiging matapang siya sa pagharap sa angkan ng Han. Kahit na naabot na niya ang kaluluwa ng D-State, hindi ito nangangahulugan na nagawang makipaglaban ni Xiaoyan sa isang ultimate expert tulad ni Han Tiandi. Bukod dito, ang Han Clan ay may maraming eksperto. Kahit na hindi magpakita si Han Tiandi, ang Nihility Devouring Flame lang at ang 4 na demonyong santo ng Han Clan ang magpapasakit sa kanya. Naipadala na rin namin ang balita sa Sky Mansion Alliance sa panahong ito. Malamang na makakarating din ang iyong mga tao sa Burial Mountain Range bukas. Sa oras na iyon, magkakaisa ang ating 4 na partido. Hindi na kailangang matakot sa angkan ng Han. Sabi ni Gu Dao. Muling tumanggo si Xiaoyan. Sa kasalukuyan, ang Sky Mansion Alliance ay nagsimula ng ipakita ang kanilang lakas hindi lamang nandoon ang ninuno ng Peel Tower at Xiao Chen kundi naroon din si Xiaoyan, na pumasok sa kaluluwa ng D-State. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi na ito mababa sa mga Yan at Lakelands. Nagawa ko ng personal ang isang spatial tunnel na nag-uugnay sa mga Yan, Lei at Go clans habang ikaw ay nasa Heavenly Tomb. Hanggat ang anumang hindi inaasahang pangyayari ay nangyayari sa alinman sa 3 kaharian, magkakaroon ka agad ng feedback. Ang 3 clan ay pumasok din sa isang estado ng mataas na alerto. Lahat ng elder na nasa isang retreat ay puwersahang itinawag ng sabay-sabay. Ang kahabag-habag na kapalaran ng angkan ng Ling, Shi at Yao ang nagbigay sa natitirang 3 angkan ng pinakamalaking babala. Kaya naman, ang koneksyon ng espasyo sa pagkakataong ito ay ganap na ginawa ni Guyuan. Dapat ay walang sino man sa mundong ito ang makakasira sa spatial barrier na inilagay niya nang hindi siya inaalerto. Maging si Han Tiandi ay hindi ito nagawa. Siyempre, ito ay maliban kung ang huli ay talagang umabot sa klase ng Dowdy. Dahil matagumpay kang nakaalis sa iyong retreat, kami ay ganap na nakahanda. Ngayon, maghihintay na lang tayo bukas. Naging seryoso ang mga mukha ng lahat matapos marinig ang mga salita ni Guyuan. Malinaw na naunawaan nilang lahat na magkakaroon ng isang makagigimbal na malaking labanan bukas. Ang sukat ng malaking labanan na ito ay malamang na ang pinakamalaking sa kontinente ng Daochi sa libu-libong taon. Tinakpan ng gabi ang Gu-realm. Bumuhos ang mga sinag ng malamig na liwanag ng buwan. Nakatayo si Xiaoyan sa loob ng tahimik na maliit na patio sa loob ng kagubatan ng kawayan. Nasa likod niya ang mga kamay niya habang nakatingin sa langit. Medyo nagsisi at komplikado ang ekspresyon niya. Hindi na mamalayan. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Central Plains mula sa Black Corner region. Sa panahong ito, ang kabataan noon ay nawala ang lahat ng lamang sa kanyang mukha at dahan-daang naging pinuno ng alyansa, na nangingibabaw sa buong Central Plains mula sa isang taong hindi kilala noon. Siyempre, ang bagay na sumuporta sa kanya upang dahan-dahang umunlad sa yugtong ito ay isang simpleng pagkahumaling. Ito ay para iligtas ang kanyang ama, na ilang dekada na niyang hindi nakilala. Ama, bukas, muli tayong magsasama-sama. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay.
Isang sinaunang piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. May mahinang espiritual na liwanag na ibinubuga mula sa sinaunang jade. Pinunasan ng daliri ni Xiaoyan ang espiritual na liwanag. Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo at huminga ng malalim na hangin. Kahit na ang kasalukuyang Xiaoyan ay naging isang peak-level expert na tinitingala ng marami sa kontinente, hindi niya pa rin makalimutan ang paghanga at mainit na ekspresyon sa mga mata ng kanyang ama sa maliit na Wutan City na iyon nang ang dating henyo na naging isang walang kwentang tao ay tinutuya ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Hindi man lang nanlamig ang kanyang ama dahil sa pagsusuri mula sa labas ng mundo. Sa halip, pinagalitan niya ang sarili. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagawang ipagpatuloy ni Xiaoyan ang pangungutya sa loob ng 3 taon at tuluyang namumukadkad ay dahil kay Xiaozan. Naabot na ngayon ni Yan ang mas mataas na antas kaysa sa inaasahan mo noon. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Siya ay nagsanay ng husto at sa wakas ay naabot na niya ang tuktok ng kontinenteng ito. Gayunpaman, hindi niya nakilala ang ama na kanyang namiss. Senior Brother Xiaoyan. Isang magiliw na maselang figure ang marahang sumandal sa likod ni Xiaoyan habang ang huli ay mahinang bumubulong. Ang malalambot na mga kamay ay yamakap sa kanyang baywang habang ang isang napakagandang mukha ay itinaas sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahilan upang ang buwan mismo ay lumabo ng kaunti. Si Uncle Xiao ay matutuwa kung malalaman niya ang iyong kasalukuyang tagumpay. Binitiwan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Zon. Ilang sandali pa, binawi niya ang emosyon sa kanyang puso at tumalikod. Pagkatapos nito, sinunggaban niya ang kagandahan sa kanyang yakap. Bigla siyang ngumiti at sinabing, "Noong bata pa ako, sinabi ko kay tatay na gusto kong maging asawa ko si Zon. Sa oras na iyon, mahigpit akong binalaan ni Itay na huwag mag-isip ng ganoong pagnanasa. Gayunpaman, masasabi kong labis siyang nasisiyahan at masaya kay Zon. Pagkatapos tumalikod sa ama, kukunin ko siyang mamuno sa isang kasal para sa atin." Ang mukha ni Zon ay malumanay na nakasandal sa dibdib ni Xiaoyan. Medyo nahiya ang mukha niya nang marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kaligayahan. Marahan siyang tumango bilang masunurin. Bahagyang nag-init ang puso ni Xiaoyan habang tinitignan niya ang maselang at magandang bulaklak na parang nakakaakit na magandang mukha. Tumawa siya at hinawakan ng braso niya ang malambot at tila walang buto na baywang ni Zon. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa harap ng nahihiyang mga mata ni Zon at pinatay ang magandang punong basang labi. Kaway ng manggas, automatikong bumukas ang pinto ng kwarto. Nag-flash ang katawan niya at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Isang putok ang tumunog at mahigpit na isinara ang pinto. Tahimik ang gabi habang ang silid ay puno ng pagmamahal. Ang orihinal na tahimik na angkan ng Gu ay napuno ng tunog ng rumaragas ang hangin nang ang unang sinag ng sikat ng araw ay nakakalat mula sa langit sa susunod na araw. Maraming makapangyarihang aura ang mabilis na tumaas. Malapit nang dumating ang malaking digmaan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1602. Pagpapadala ng mga sundalo. Young Miss, Young Master Xiaoyan, oras na. Nakangiti ang matandang mukha ni Ling Ying habang nakatayo sa harap ng bahay na kawayan at nakatingin sa pintong nakasara ng mahigpit. Malumanay ang boses niya habang tinatawag siya. Creak. Langit-ngit ang pinto at dahan-dahang lumabas si Xiaoyan mula sa silid. Ang enerhiya sa paligid ng lugar ay tila malabo na nabalisa pagkatapos niyang humakbang pasulong. Ang malalim na itim na mga mata ay lumitaw na tila ito ay isang banal na nilalang na namuno sa mga kaluluwa. Hindi sinasadyang yumoko si Ling Ying sa ilalim ng pag-scan ng mga mata na iyon. Lalong naging siksik ang masayang ekspresyon sa gilid ng kanyang bibig. Sa malayong nakaraan, medyo malambing pa rin ang binata. Gayunpaman, naabot niya ang rurok sa loob ng maikling ilang dekada. Kahit si Ling Ying ay nakatingala lamang sa kanya. Napakaganda ng paningin ni Young Miss. Magiliw na ngumiti si Ling Ying. Inangat niya ang ulo at tiningnan ang dilag na tahimik na nakatayo sa tabi ng binata. Para bang ang pinakamaliwanag na perlas na ito ng angkan ng Gu ay itatago ang kanyang nakasisilaw na kinang sa tabi lamang ni Xiaoyan at magmumukhang isang masunuring maliit na babae.
Katulad lang siya ng dalagang may berdeng damit na nakangiti at sumusunod sa pagiging kabataang iyon sa Wutang City ilang dekada na ang nakararaan. Tara na, Old Link, Palm. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napatingin siya sa bundok na nasa harapan niya. Posibleng madetect niya ang isang malaking grupo ng malalakas na aura na mabilis na nagtitipon sa lugar na iyon. Bukod dito, ang spatial fluctuation ay inilalabas din mula sa dalawang iba pang direksyon. Tila nakikilos din ang mga eksperto mula sa angkan ng Lei at Yan. Hindi na hinintay ni Xiaoyan matapos tumunog ang kanyang mga salita. Hinawakan niya ang kamay ni Zun-Er at lumipad patungo sa langit sa isang iglap. Young Master Xiaoyan, umaasa akong babalik kang matagumpay. Nakangiti at mamulong si Ling Ying habang pinagmamasdan ang likod ng Xiaoyan Duo. Sa oras na dumating si Xiaoyan Duo sa kalangitan sa itaas ng bundok, ang lugar ay napuno na ng maraming tao. Maraming eksperto mula sa angkan ng Go ang bumangon sa kalangitan at bumuo ng isang maayos na porma sayon. Ang malawak at malalakas na aura ay umaagos na parang isang nilalang. Ang dakilang makapangyarihang iyon ay naging dahilan kahit si Xiaoyan, na pumasok sa kaluluwa ng D-State, ay hindi sinasadyang magulat. Hahaha. Dumating na ba sila? Si Go Yuan ay lumitaw sa tabi nilang dalawa pagkatapos nilang lumitaw. Bumungad sa kanila ang nakangiti niyang mga mata. Isang hindi kilalang pakiramdam ang naruroon sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla siyang tumawa. Mukhang dalawa talaga kayong nagpaplano na payagan akong maging lolo sa lalong madaling panahon. Ang biglaang sinabi ni Go Yuan ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Nagdulot din ito sa mukha ni Zun-Er na maging parang pulang mansanas sa isang iglap, na mukhang medyo cute. Ubo. Tuyong umubo si Xiaoyan. Hindi inaasahan na ang Go Yuan na ito, na puno ng matinding panggigipit, ay talagang magsasalita ng mga mapanoksong salita. Ang tanging nagawa niya ay ang walang magawang iling ang kanyang ulo. Mabilis niyang inilibot ang kanyang mga mata sa lugar at nagtanong. Ang Go Clan ba ay lumalabas ng may puwersa? Hindi pa ito umabot sa lawak ng paglabas sa puwersa. Gayunpaman, dapat naming ipakita ang aming tunay na lakas. Ang ating kalaban ay ang napakamisteryoso at hindi maarak na angkan ng Han. Hindi tayo dapat maging pabaya. Bumantong hininga si Go Yuan at sinabi. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa maraming eksperto at ang kanyang puso ay muling natigilan sa lakas ng angkan ng Go. Si Go Yuan ang pinakamalakas sa Go Clan. Sa ilalim niya ay malamang na ang Black Submerged King, si Gulay, na halos hindi nakilala ni Xiaoyan. Batay sa pagtatansya ni Xiaoyan, ang lakas ng Black Submerged King ay malamang na umabot sa unang 8-star Daosheng class. Bagamat siya ay medyo mahina kaysa sa mga pinuno ng angkan ng Yan at Lei, siya rin ay isang medyo malakas na pag-iral. Sa ilalim ng Black Submerged King, si Gulay ay ang tatlong immortal ng Go Clan. Silang tatlo ay nasa 7-star Daosheng class at katulad ng lakas sa apat na demonyong santo ng Han Clan. Pagkatapos ng tatlong immortal ay ang maraming elder ng Go Clan. Hindi pa nakita ni Xiaoyan ang karamihan sa mga elder na ito. Maliwanag, dapat sila ang mga madalas na nagre-retreat para magsanay. Ang kanyang mga mata ay saglit na sumulyap sa kanila nang matuklasan niyang hindi bababa sa 5 sa kanila ang umabot sa 4 o 5 bituin na klase ng Daosheng. Kung ang lineup na ito ay inilagay sa loob ng Central Plains, talagang magagawa nitong alisin ang anumang mga sagabal. Hindi lamang Alingawngaw ang nagbigay daan sa Go Clan na kunin ang Xiao Clan at maging pinuno ng 8 sinaunang clan sa pangalan. Ang kanilang lakas ay karapat-dapat sa posisyon na ito. Siyempre ganito ang kaso kung hindi kasama ng isa ang karaniwang misteryosong angkan ng Han. Maging si Go Yuan at ang iba pa ay hindi nang ahas na garantiya na lubos nilang nauunawaan ang tunay na lakas ng angkan na ito. Ang mga titig ng maraming elder ay nakatingin din kay Xiaoyan habang ang mga mata ng huli ay tumatama sa kanila. Ngumiti ang mga ito sa kanya sa magalang na paraan. Bagamat ang tunay na kakayahan ni Xiaoyan ay sa 6-star Daosheng, ang kanyang D-State Soul ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pressure. Nang dumampi sa kanila ang mga itim na mata na iyon, para bang ang kanilang mga kaluluwa ay natagos. Natural, hindi sila nang ahas na maliitin si Xiaoyan dahil sa kanyang edad. Swoosh!
Isang malakas na huni ng hangin ang biglang nalipat mula sa malayong kalangitan habang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Isang malaking grupo ng mga itim na figure ang kumikislap sa kalangitan. Sa wakas, sunod-sunod silang nagpakita sa langit. Agad na kumalat ang maraming malalakas na aura, dahilan upang bahagyang manginig ang paligid. Hahaha. Clan Head Guyuan, batang kaibigan na si Xiaoyan, lahat ng mga elite mula sa aking Yan clan ay namobilize na sa pagkakataong ito. Nakangiting pinagdikit ni Yan Jin ang kanyang mga kamay at hinarap si Guyuan. 12 ng tao ang nakatayo sa likuran niya. Lahat sila ay nagtataglay ng malalakas na aura. Maliwanag, sila ay mga tunay na eksperto. Si Xiaoyan ay random na iniwas ang kanyang mga mata sa kanila. Pagkatapos nito, napahinto sila sa isang lugar sa likod ni Yan Jin. May isang kaakit-akit na magandang babae na nakasuot ng pulang damit doon. Mapang-akit ang ngiti ng magandang babae. Ang kanyang nasa katanghaliang gulang na kaakit-akit na hitsura ay napuno ng isang matured na pang-akit. Gayunpaman, masasabi ni Xiaoyan sa isang sulyap na ang magandang babaeng ito ang pangalawang pinakamalakas na eksperto mula sa angkan ng Yan maliban kay Yan Jin. Ang kanyang lakas ay talagang umabot din sa 7-star Dao Sheng class at katulad ng 3 immortal ng Gu clan. Nakita rin ng magandang babae ang mga mata ni Xiaoyan nang huminto sila sa kanyang katawan. Itinaas niya ang maganda niyang mga mata at sumili ang nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha. Tila may kakaibang pagbabago-bago na ibinubuga mula sa kanyang mga mata. Ang pagbabago-bagong iyon ay malabo na naging sanhi ng pagiging absent-minded ng isa. Soul Tempting Technique. Labis na nagulat si Xiaoyan sa pagbabagong ito. Nabalitaan na ito ay isang uri ng espiritual na kasanayan mula noong sinaunang panahon. Nagagawa nitong palihim na kontrolin ang isang tao nang walang nakakapansin. Ito ay maaaring ituring na kakaiba. Gayunpaman, karaniwan itong epektibo laban sa mga may espiritual na lakas na mas mahina kaysa sa kanya. Ang espiritual na antas ng magandang babaeng ito ay malinaw na nasa perpektong heavenly state lamang. Ang paggamit nitong tinatawag na soul tempting technique sa harap ni Xiaoyan habang nagtataglay ng espiritual na lakas ng ganitong antas ay talagang isang biro. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan at umiling matapos itong isipin. Nakangiti niyang tiningnan ang magandang babae. Ang isang hindi nakikitang malakas na presyon ay tahimik na kumalat mula sa kanyang noo at dahan-daang nakipag-ugnayan sa pagbabago-bago na ibinubuga ng huli mula sa kanyang mga mata. Ang mahiwagang pagbabago-bagong iyon mula sa magandang babae ay bumagsak halos kaagad sa kaunting kontak na ito. Biglang nanginig ang kanyang maselang figure. Ang pagkabigla ay lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang kanyang kaluluwa ay talagang nanginginig sa ilalim ng matinding presyon. Distate Soul. Ang magandang babae ay isa ring napakaraming tao. Mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon pagkatapos lamang ng saglit na pagkabigla. Agad na lumitaw ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo at nagmamadaling itinigil itong munting panlilinlang niya. Hahaha. Batang kaibigan na si Xiaoyan, ito ang angkan ng Yan kung si Elder Woling. Tumawa si Yan Jin sa gilid matapos maramdaman ang pressure. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumawa sa magandang babae. Sinabi ko na sa iyo na huwag mong paglaruan ang iyong espiritual na lakas o kakain ka lang ng mapait na tableta. Ngunit, hindi ka naniniwala sa akin. Si Fairy Woling hindi si Elder Woling. Kinagat ng magandang babae ang kanyang mga labi. Agad na natubagan ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan at tumawa. Hindi inaasahan na naabot niya ang maalamat na kaluluwa ng Distate sa kabila ng pagiging bata pa nito. Talagang hindi lang isang libro ang makikita sa pabalat nito. Ang Xiao clan ay nakagawa ng Xiao Zuan noon. Ngayon, nakagawa na ito ng isa pang Xiaoyan. Mukhang talagang pinagpala ng langit ang Xiao clan. Ang mga elder na iyon mula sa angkan ng Yan sa likod ni Woling ay tumingin din kay Xiaoyan ng may pagkagulat. Distate Soul. Kahit ang clan head na si Yan Jin sa Yan clan ay hindi pa umabot sa level na ito. Talagang sobra akong pinuri ni Fairy Woling. Swerte lang ako. Napangiti si Xiaoyan. Ang fairy na paraan ng pananalita na iyon ay naging dahilan upang ang ngiti sa mukha ni Woying ay naging mas makinang. Maliwanag,
Talagang nagustuhan niya ang ganitong paraan ng pagtawag. Dapat maintindihan ng lahat kung ano ang gagawin natin ngayon. Hindi na ako magsasabi pa. Dapat malinaw na maunawaan ng lahat ang lakas ng angkan ng Han sa kanilang mga puso. Kung lalaban sila, hindi dapat maliitin ng isa ang kaaway. Natahimik ang mga miyembro ng tatlong angkan matapos marinig na ibinuka ni Go Yuan ang kanyang bibig. Tumanggaw naman sila bilang pagsang-ayon. Ang reputasyon ng una sa mga sinaunang angkan ay napakahusay. Bukod dito, ang kanyang pinakamataas na pagsulong ng lakas na 9-star Dao Sheng ay nagdulot ng kaunting takot at paggalang. Dahil naiintindihan ng lahat, kumilos na tayo. Tumingin si Gu Yuan kay Xiaoyan nang makita ito. Bahagyang tumanggo ang huli. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang napakaraming malalawak at makapangyarihang aura ay biglang lumundag sa espasyong ito. Pumunta ka. Ikinaway ni Gu Yuan ang kanyang manggas pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Nabasag ang espasyo sa kanyang harapan at nakabuo ng isang malaking lagusan. Diretso siyang pumasok dito. Mabilis na sumunod ang mukhang libingan na sina Xiaoyan at Zhon Er. Mabilis na pumasok ang mga eksperto mula sa tatlong angkan. Ang spatial tunnel sa wakas ay nagsimulang unti-unting nagkalat pagkatapos na pumasok ang huling tao. Ang mga magagaan na figure ay mabilis na sumugod sa kalangitan sa itaas ng punong tanggapan ng Sky Mansion Alliance sa Central Plains habang ang malaking hukbo ay umalis sa Gu Realm. Pagkatapos nito, lumipad sila patungo sa hilagang kanlurang rehiyon ng Central Plains mula sa lahat ng direksyon. Ang buong Central Plains ay naging kaguluhan nang ang napakaraming eksperto ay umalis sa Sky Mansion Alliance. Naunawaan ng lahat na ang tanging paksayon ng kaaway na maaaring magdulot ng Sky Mansion Alliance na magpadala ng napakaraming eksperto ay ang napakahiwagang Han Clan. Binalot ng anino ng isang labanan ang buong Central Plains. Battle Through the Heavens. Kabanata 1603. Burial Sky Mountain Range. Ang Burial Sky Mountain Range ay nakatayo sa hilagang kanlurang rehiyon ng Central Plains. Malamang na marami sa kasalukuyang kontinente ang hindi pamilyar sa rehiyong ito. Gayunpaman, ito ay lubos na kilala sa ilan sa mas lumang henerasyon ng mga sinaunang angkan. Ito ay dahil ang lugar na ito ay kung saan ang Han at Shao clans ay nag-away noon. Ang malaking digmaan ay minsang yumanig sa buong Central Plains. Mayroong isang sinaunang larangan ng digmaan sa kalaliman ng hanay ng bundok. Ang larangan ng digmaan ay napakalawak at kadalasan ay maraming magical beasts ang naruroon. Ito ay maaaring ituring na isang mapanganib na lugar. Kaya naman, ito ay tila medyo desolated. Ang sinaunang larangan ng digmaan ngayon ay tila misteryoso. Ang mga magical beast na iyon na dating gumagala ng walang kontrol, ay tuluyan nang nawala. Talagang imposibleng makahanap ng kahit isang magical beast sa napakalaking larangan ng digmaan na ito. Lumilitaw ang eksenang iyon na parabang nakakita sila ng isang nakakatakot na malaking labanan na malapit nang sumabog sa lugar na ito. Swoosh swoosh. Isang sunod-sunod na malakas na huni ng hangin ang biglang umalangaw sa kabundukan, na lahat ay wala sa lahat ng dagandong ng hayop. Ang isang tao ay maaaring makakita ng isang malaking bilang ng mga figure na lumilitaw sa abot-tanaw. Sa loob ng ilang iglap, sila ay lumitaw sa sinaunang larangan ng digmaan. Nakarating na tayo. Ang mga paa ni Gu Yuan ay malumanay na dumapa sa lupa. Nilaybot ng kanyang mga mata ang battleground na ito na naging mga guho. Medyo komplikado ang mga mata niya. Ang malaking digmaan sa pagitan ng Han at Shao clan noon ay nagsimula sa lugar na ito. Hindi inaasahan na ang kanilang labanan sa angkan ng Han ay magsisimula din sa lugar na ito makalipas ang libu-libong taon. Hanapin ang bulubundukin. Maraming mga eksperto mula sa tatlong angkan ang sumugod pagkatapos ang lahat ay nakarating na. Mabilis nilang binigyan ng maikling paghahanap ang bulubunduking ito bilang pag-iingat laban sa anumang pananambang na inilagay ng angkan ng Han. Mukhang hindi pa dumarating ang angkan ng Han. Humakbang si Yan Jin. Tiningnan niya itong medyo mapanglo na sinaunang larangan ng digmaan at sinabi. Bahagyang tumanggo si Gu Yuan. Maliban sa ilang magical beasts na nanginginig sa ilalim ng kanilang pressure, walang mga palatandaan ng anumang aura mula sa mga eksperto ng Han Clan. Dumating na ang mga mula sa Sky Mansion Alliance.
Biglang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nakangiting pinagmasdan ang hilagang kalangitan. Ilang pamilyar na ripples ay malabo na ibinubuga mula sa lugar na iyon. Napatingin ang lahat sa direksyon matapos tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi nila nakita ang sinuman. Gayunpaman, walang nag-alinlangan sa mga salita ni Xiaoyan sa sandaling ito. Maliban kay Guyuan, malamang na walang ibang naruroon ang maihahambing kay Xiaoyan sa mga tuntunin ng espiritual na lakas. Dinagtagal pagkatapos itutok ng lahat ang kanilang mga mata, ang ilang humahanggos na tunog ng hangin ay biglang lumitaw sa hilagang kalangitan. Pagkatapos nito, isang itim na masa ng mga figure ng tao ang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Ang kanilang bilang ay talagang hindi mas mababa sa bilang ng mga taong pinakilos ng 3 angkan. Mukhang ang Sky Mansion Alliance ay talagang nagpadala ng lahat ng lakas nito. Isang sorpresa ang bumungad sa mga mata ni Yanjin at Lei Ying habang nakatingin sila sa malawak at makapangyarihang lineup. Kahit na ang Sky Mansion Alliance ay maaaring mas mababa sa mga Yan at Lei clan sa mga tuntunin ng mga elite, ang bilang ng mga eksperto na kanilang tinataglay ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Hahaha. Mukhang hindi pa tayo late. Ang mga itim na anino ay mabilis na lumitaw sa hanay ng bundok mula sa lahat ng direksyon sa harap ng mga mata ng lahat. Ang nasa harap ay natural na si Yao Lao. Sa likod niya ay si Kailin, Little Fairy Doctor, Xiao Chen at ang iba pa. Maging ang ninuno ng Peel Tower at si Old Man Shenlong ay sumunod. Mukhang abala si Yao Lao sa iba sa pagre-recruit sa elder na ito, na nagtataglay ng napakahusay na tagumpay sa mga kasanayan sa Alchemist. Ang parehong partido ay natural na nakikibahagi sa magalang na pag-uusap habang ang malaking hukbo ay nagtitipon. Ang ninuno ng Peel Tower at Old Man Shenlong ay maaaring ituring na pamilyar sa 3 angkan. Natural na marami silang dapat pag-usapan ngayong nagkita na sila. Si Xiao Chen, sa kabilang banda, ay sumulyap lamang sa mga mula sa 3 angkan bago naglakad patungo kay Xiaoyan. Ayos ka lang ba? Napatingin si Xiao Chen kay Xiaoyan. Bakas sa kanyang masungit na mukha ang isang ngiti habang nagtatanong. Ngumisi din si Xiaoyan sa harap ng kamag-anak na ito, na maaari ding ituring na kanyang ninuno. Tumanggo siya. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Xiao Chen ang tungkol sa nangyari kay Xiao Zuan sa sandaling ito. Naunawaan niya na si Xiao Chen at Xiao Zuan ay napakalapit. Kung malalaman ng una ang balitang ito, malamang na malaking dagok ito sa kanya. Kaya naman, walang masama kung pansamantalang ilihim ito. Isang halimuyak ang biglang umusbong habang nakikipag-chat si Xiaoyan kay Xiao Chen. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita ang nakakapangilabot na malamig na mukha ni Kailin. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at tuyong tumawa matapos makita ang medyo malamig na ugali ni Kailin. Elder Sister Kailin, nagkita na ulit tayo. Ayos lang ba si Xiao Xiao? Nakita ni Zon na nakatayo sa tabi ni Xiaoyan, si Kailin na dahan-dahang naglalakad. Isang ripple ang lumitaw sa kanyang mga mata bago siya nagtanong na may maamong ngiti. Ang malamig na mukha ni Kailin ay nagpakita ng bahagyang ngiti nang marinig ito. Mahina niyang sinabi. Oo, magaling siya. Gayunpaman, nagdadalamati siya na may isang taong laging wala sa bahay. Napangiti si Zon nang marinig ang mga salitang iyon. Si Xiaoyan sa gilid ay napailing na lang nang walang magawa. Tila medyo hindi nasisiyahan si Kailin na nawala siya ng ganoon katagal. Naghilom na ba ang mga sugat mo? Bahagyang ikinulong ni Kailin ang kanyang mga labi matapos makita ang ugali ni Xiaoyan. Biglang naging malumanay ang tono niya. Bagamat medyo nagalit siya kay Xiaoyan dahil sa hindi pag-uwi kahit nasugatan siya, nangingibabaw pa rin sa kanyang isipan ang makatuwirang pag-iisip. Ang pakiramdam na iyon ay isang bagay na karaniwang mayroon ang isang babae. Oo, ganap na akong nakabawi. Ngumiti si Xiaoyan. Agad niyang inilibot ang kanyang tingin sa paligid at nagtanong. Hindi ba natatakot ang alyansa na may magwasak sa pundasyon nito sa napakaraming mga eksperto nito na ipinadala? Sinabi ni Yao Lao na ito ay napakahalaga sa iyo. Sagot ni Kailin. Nagulat si Xiaoyan. Nag-init agad ang puso niya. Sa pagdating ng hukbo mula sa Sky Mansion Alliance sa sinaunang larangan ng digmaan, ang buong bulubundukin ay mabilis na naging mas masigla.
Bukod dito, marami ring mga eksperto mula sa Central Plains sa labas ng bulubundukin na naakit dahil sa aktibidad. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na humakbang sa bulubundukin pagkarating sa Burial Sky Mountain Range. Ito ay dahil naramdaman nila na ang mga aura na natipon sa lugar na ito ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Kung sila ay kaladkarin sa isang labanan sa ganoong antas, malamang na sila ay mamamatay. Pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan kasunod ng pagtitipon ng magkabilang panig, muling naging maingat ang lahat. Ang kanilang paningin ay kumalat sa lugar at sumaklaw sa buong Burial Sky Mountain Range. Ang anumang aktibidad na naruroon ay magiging feedback kaagad sa grupo ni Xiaoyan. Unti-unting lumipas ang oras sa gitna nitong paghihintay. Sa sandaling ang maliwanag na araw ay umabot sa tuktok nito, sina Xiaoyan at Guyuan, na nakaupo sa isang malaking bato, ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata ng magkasama. Isang mahinang boses ang naging sanhi ng biglang pagigting ng lahat. Dumating na sila. Ang loob ng bundok ay biglang nagsiwalat ng mga patong-patong ng itim na fog pagkatapos tumunog ang boses ng dalawang iyon. Nagtagal ang itim na ulap sa lugar. Sa wakas, ito ay naging isang malaking spatial tunnel. Maraming makapangyarihang masasamang aura ang lumabas mula rito. Ang itim na fog ay lumundag sa kalangitan at direktang pinutol ang sikat ng araw. Agad na bumagsak ang temperatura ng paligid. Isang uri ng madilim at malamig na aura ang kumalat. Hahaha. Ang Burial Sky Mountain Range na ito ay hindi gaanong masigla sa loob ng mahabang panahon. Ang itim na fog ay umikot sa kalangitan at ang anyo ni Han Tiandi ay lumitaw mula sa kung saan. Nilaybot ng kanyang mga mata ang malaking hukbo sa ibaba. Sumili ang ngiti sa labi niya habang nagsasalita. Ang Nihility Devouring Flame, ang apat na demonyong santo ng Han Clan at marami pang eksperto ng Han Clan ay kumislap din at lumitaw sa likod ni Han Tiandi. Tila malinaw na alam din ng angkan ng Han ang labanan ngayon. Kaya naman, ito rin ay nagmanyobra ng maraming eksperto. Han Tiandi, ibalik ang mga sinaunang jade ng aming tatlong angkan. Kung hindi, tiyak na sasalakayin namin ang iyong Han Realm sa hinaharap. Isang malamig na sigaw ang pinakawalan ni Lei Ying. Ang kanyang ekspresyon ay lumubog matapos makita si Han Tiandi na lumitaw. Ang pagkawala ng sinaunang jade ay nagdulot sa kanya ng labis na galit. Natural, hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso ngayong nakita na niya ang kabilang partido. Atakihin ang Han Realm. Hahaha. Wala na sigurong may lakas na gawin ito sa kasalukuyang mundo. Tumawa ng malakas si Han Tiandi sa harap ng galit na sigaw ni Lei Ying. Kaagad niyang hindi pinansin ang una habang ang mga mata ay nakatutok kay Xiaoyan. Nagsalita siya sa mahinang boses. Ano ang balak mong gawin? Gagamitin mo ba ang sinaunang jade para ipagpalat sa taong gusto mo o aagawin mo siya ng pilit? Gusto kong makita ang aking ama. Hindi lumihis ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig kay Han Tiandi at dahan-daang sinabi. Napatingin si Han Tiandi kay Xiaoyan nang marinig ito. Agad niyang ikan-away ang kanyang kamay at nag-iba-iba ang espasyo sa likod niya. Maya-maya'y tumunog ang tunog ng mga kadena. Pagkatapos nito, isang bilangguan, na nabuo mula sa itim na fog, ay lumitaw sa kalangitan. May isang matandang figure ang nakaupo sa loob. Maraming kadena ang mahigpit na nakagapos sa kanya na parang makamandag na ahas. Nakatuon ang mga mata ni Xiaoyan sa matandang figurang iyon sa sandaling lumitaw ang bilangguan. Nanginig ang kanyang katawan nang hindi sinasadya. Bagamat ito ay medyo malabo, ang dugong dumadaloy sa loob ni Xiaoyan ay agad na nagsabi sa kanya na ang figure ay tunay na kanyang ama, si Xiaozan. Lumipas ang mga dekada. Ang mataas na masiglang pinuno ng angkan noon ay naging maputing may edad na figurang ito. Ang kanyang orihinal na malakas na katawan ay naging payat at mahina sa panahong ito. Ilang dekada na siyang nakulong. Patuloy na nanginginig ang katawan ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang mabibigat na metal na kadena sa matandang figurang iyon. Sunod-sunod na alon ng mabangis na hangarin na pumatay sa loob ng kanyang puso. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao na nagpapahintulot sa kanyang mga kuko na damaykit sa kanyang palad. Ang mga patak ng dugo ay lumabas mula sa kanila at nahulog. Han Tiandi, kung may pagkakataon akong gawin.
Huhugasan ko ng dugo ang iyong angkan ng Han. Ang mga pulang mata ni Xiaoyan ay biglang lumingon kay Han Tiandi. Paos at mababa ang boses niya. Kasabay nito, ang isang hindi maihahambing na nakakatakot na espiritual na pagbabago-bago ay kumakalat na parang uso sa kanya sa gitna. Kaagad, kumulo ang maitim na ulap at dumagundong ang kulog. Distate Soul. Ang mga ekspertong iyon mula sa angkan ng Han, na nagbigay kay Xiaoyan ng isang ngiti ng pang-aalipusta ay biglang tumigas ang mga ekspresyon pagkatapos na ilabas ang espiritual na pagbabago. Maging si Han Tiandi sa wakas ay nagkaroon ng bahagyang binagong ekspresyon. Maliwanag, hindi niya inaasahan na ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay talagang tumaas hanggang sa ganoong lawak sa loob ng maikling kalahating buwan. Ang galing ni Xiaoyan. Mababa at malalim ang boses ni Han Tiandi. May mahinang hangarin na pumatay sa loob nito. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay sa wakas ay nagdulot sa kanya ng kaunting pananakot. Xiaoyan. Ang matandang figure na mahigpit na pinigilan ng metal na kadena sa loob ng hola ay biglang nanginig dahil sa mga salita ni Han Tiandi. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Isang malabo na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa wakas, huminto sila sa binata na nakaitim na nakadamit, na lumulutang sa langit sa di kalayuan. Agad na nanigas ang kanyang katawan. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang namamaos na matanda na boses ay napuno ng walang kapantay na kalungkutan. Yan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1604. Pagsasama-sama ng ama at anak. Natahimik ang buong lugar. Tanging ang nakakatandang boses, na naging sanhi ng isang walang katapusang dami ng kalungkutan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Si Xiaoyan ay isang mahinang kabataan pa noong naghiwalay sila noon. Gayunpaman, ang paghihiwalay noong panahong iyon ay tumagal ng ilang dekada. Napuno ng galit ang puso ng kabataan sa mahabang panahon na ito. Siya ay nagsanay ng buong lakas, nakatakas mula sa kamatayan ng paulit-ulit habang lumalampas sa kanyang limitasyon. Ang lahat ng ito ay para lamang iligtas ang kanyang ama, na minsang nagmahal sa kanya at hinayaan ang huli na muling masiyahan sa buhay sa kanyang katandaan. Natahimik si Guyuan at ang iba pa habang nakatingin sa medyo payat na binata sa ere. Marami silang alam tungkol sa nakaraan ni Xiaoyan. Kaya naman, malinaw na naunawaan nila kung gaano karaming pagsisikap at sakripisyo ang ginawa niya. Nakikita lamang ng isang ordinaryong tao ang kanyang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, nakalimutan nila kung gaano karaming mga labanan sa buhay at kamatayan ang nakatago sa ilalim ng nakasisilaw na tagumpay na ito. Talagang lalaki ang lalaking ito. Walang sino man sa aking angkan ng Lei ang makakapagkumpara sa kanya. Marahan na antong hininga si Lei Ying at Ulong. Si Xiaoyan ay dahan-daang umakyat mula sa pagiging malambot na kabataan noon hanggang sa isang higanti na kahit sila ay dapat seryosohin. Bukod dito, kailangan din niyang makatakas mula sa mga asasin na ipinadala ng Han Clan sa panahong ito. Ang mahirap na paglalakbay ay hindi lamang nabigo na maging sanhi ng maagang pagkamatay ng kabataan ngunit sa halip ay naging isang hilingan para sa kanya upang tumapak sa landas ng malakas. Lahat sila ay umamin na tiyak na hindi nila magagawa ang mas mahusay kaysa kay Xiaoyan kung sila ang nasa posisyon niya. Pagkatapos ng lahat, si Xiaoyan ay umaasa lamang sa kanyang sarili. Ang dating kilalang angkan ng Xiao ay hindi nag-iwan sa kanya ng anumang kayamanan. Ang mga eksperto mula sa angkan ng Lei ay tahimik sa harap ng mahinang buntong hininga ni Lei Ying. Hindi nila siya nagawang pabulaanan. Senior Brother Xiaoyan. Marahan na kinagat ni Zun ang kanyang labi. Ang kanyang magandang mga mata ay naglalaman ng pamumula habang tinitingnan ang paulit-ulit na nanginginig na likod. Naramdaman niya ang umuusok na emosyon sa puso ng huli. Alam niya ang pagsisikap na ginawa ni Xiaoyan sa mga taong ito. Ang matandang figurang iyon sa loob ng bilangguan ay nagtaas ng kanyang kamay ng may kahirapan. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa binata na nakasuot ng itim. Nakikita pa rin niya ang ilang bakas ng kabataan noon sa matured na mukha. Ang anak na dati niyang ipinagmamalaki ay talagang muling nagpakita sa kanyang harapan. Anak. Patuloy ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, bigla siyang sumugod.
Paos ang boses niya habang umuungal. Yan umalis ka na. Matapos makulong ng Han Clan sa napakaraming taon, malinaw na alam niya kung gaano katikat ang Han Clan. Ang Dawang o maging ang Daozang, na maaaring mangibabaw sa Jiama Empire noon ay itinuturing lamang na ordinaryo sa lugar na iyon. Ang ganoong lakas ay sapat na upang madama ng isang tao ang kawalan ng pag-asa. Tiningnan ni Xiaoyan ang matandang figure, na pinipigilan ng mabibigat na metal na kadena. Ilang sandali pa, ngumiti siya at inangat ang ulo. Huminga siya ng malalim ng hangin. Anuman ang hirap na dinanas niya, ang kanyang ama ay nabubuhay pa. Nakaka-touch na eksena. Tumawa ng mahina si Han Tiandi. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Xiaoyan at sinabing, "Marahil ay dapat kang magpasalamat sa amin. Ang iyong ama ay may isang ordinaryong talento. Kung siya ay magsasanay ng normal, hindi siya makakarating sa klase ng Dawang sa kanyang buhay. Upang payagan siyang mamuhay ng ligtas hanggang ngayon, binigyan namin siya ng napakaraming pildores na panggamot ng aming angkan ng Han. Kung hindi, ang gayong aksidente ay maaaring matagal nang nangyari sa kanya." "Oo, gagawin ko." Napasimangot si Guyuan at ang iba pa nang marinig ang mga salita ni Han Tiandi. Gayunpaman, sumilay ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Marahan siyang tumango at tumawa. Makatiyak kang maaalala ni Xiaoyan ang malaking pabor na ito. Nagulat si Li Ying at ang iba pa habang nakatingin sa ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Isang matinding lamig ang bumangon sa kanilang mga puso. Ang isang taong may mabangis na hitsura ay hindi nakakatakot. Ang isang nakakatakot na tao ay isang taong nagawang panatilihin ang isang ngiti sa kanyang mukha habang ang isang pagpatay na hangarin ay umuusbong sa kanyang puso. Bahagyang namula ang mukha ni Han Tiandi. Ang talento ni Xiaoyan ay kasing tingkad ni Xiao Zuan noon. Gayunpaman, ang kasamaan ng una ay malinaw na higit na nalampasan si Xiao Zuan. Tinitigan ni Han Tiandi ang pulang mata ni Xiaoyan. Malinaw niyang naunawaan na ang mga salitang binitiwan ni Xiaoyan kanina ay hindi lamang mga salita ng galit. Kung bibigyan ng pagkakataon si Xiaoyan, naniniwala si Han Tiandi na tiyak na lilipulin ng una ang buong angkan ng Han hanggang sa wala na sa kanila ang natira. Gayunpaman, malamang na napakahirap para sa gayong pagkakataon na lumitaw. Transaksyon. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Isang sinaunang jade ang kumislap at lumitaw. Ito ang huling Tuoshi Ancient God Jade. Hindi sinubukan ni Xiaoyan na gumamit ng Peking Jade. Ito ay dahil naunawaan niya na ang pamamaraang ito ay hindi gagana sa isang dalubhasa tulad ni Han Tiandi. Isang kasakiman at pagnanasa ang sumilay sa mga mata ni Han Tiandi habang nakatingin siya sa sinaunang jade sa mga kamay ni Xiaoyan. Kapag nakuha na niya ang huling piraso ng sinaunang jade, malalaman niya ang lokasyon ng Toshi Ancient God Mansion at pagkatapos ay bubuksan ito. Sa oras na iyon, talagang lulandag siya sa pagiging Panginoon ng mundong ito sa sandaling makuha niya ang embryonic DTR pill sa loob nito. Sa oras na iyon, ang tinatawag na alyansa ay magiging parang langgam sa kanyang mga mata. Ang isang pitik ng kanyang kamay ay madaling masira ito. Lalong naging tense ang mga katawan ng grupo ni Lei Ying matapos nilang makitang inilabas ni Xiaoyan ang sinaunang jade. Gayunpaman, walang nagsalita para pigilan si Xiaoyan sa sandaling ito. Mula sa hitsura ni Xiaoyan kanina, malamang nalalabanan niya ang sinumang magtangkang pigilan siya sa pagliligtas sa kanyang ama sa sandaling ito. Sabay nating ipagpalat ang tao at ang jade. Dapat mong maunawaan kung gaano ka-simple para sa akin na patayin ang iyong ama. Kaya, mas mabuting huwag mo akong pahintulutan na makita kang gumagawa ng anumang mga pandaraya. Inalis ni Han Tiandi ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi. Napatingin si Xiaoyan kay Han Tiandi. Binigay niya ang kanyang kamay at dahan-daang umangat ang sinaunang jade sa ilalim ng kanyang kontrol. Nang makita ito, iwinagayway din ni Han Tiandi ang kanyang manggas. Nagkalat ang bilangguan na nabuo ng itim na fog. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang mga metal na kadena sa katawan ni Xiaozan ay lahat ay pinakawalan. Sa wakas, naikuyom niya ang kanyang kamay. Ito ay naging isang itim na sinag ng liwanag na humawak kay Xiaozan. Dito. Ikinaway ni Han Tiandi ang kanyang malaking kamay.
Dinala si Xiaozan kay Xiaoyan sa ilalim ng pagpigil ng itim na liwanag. Pagkatapos nito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan at ang sinaunang Jade ay direktang bumaril kay Han Tiandi. Kasabay nito, idiniin ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri sa paa at bumaril pasulong. Ang kanyang malaking kamay ay humawak kay Xiaozan. Isang puwersa ng pagsipsap ang sumabog at hinailan niya ang huli. Nilaslas niya ang kanyang kamay pababa at naputol ang itim na restraint sa katawan ni Xiaozan. Humawak si Han Tiandi sa sinaunang Jade tulad ng nagawa ni Xiaoyan na iligtas si Xiaozan. Kahit na sa kanyang kalmado, hindi niya maiwasang tumawa ng malakas habang nararamdaman niya ang init sa sinaunang Jade. Ngayong nasa kamay na niya ang sinaunang Jade, nakita na niya ang kanyang sarili na umaakyat sa stage na pinapangarap niya. Ama. Ang nasa sabik na katawan ni Xiaoyan ay nanginginig ng hindi sinasadya habang hawak niya si Xiaozan. Kumikislap ang kanyang katawan at mabilis siyang lumipad sa alyansa. Pagkatapos nito, maingat niyang ibinaba si Xiaozan. Yan ikaw talaga. Ang pagtakas mula sa pagpigil at nailigtas ay naganap sa 1 segundo kay Xiaozan. Nabawi na lang niya ang atensyon nang makita niya ang mukha na nasa malapit. Ang nanginginig niyang kamay ay dumampi sa mukha ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na paraan na iyon ay parang natatakot siya na ito ay isang ilusyon lamang. Ito ay sa kabila ng patuloy niyang pag-asa na darating ang araw na ito. Ama, nagdusa ka. Paumanhin. Nang makita ang manipis na yelong iyon na lumitaw kay Xiaozan, maging si Xiaoyan ay hindi maiwasang maramdaman ang pamumulan ng kanyang mga mata. Mabigat na lumuhad ang magkabilang paa niya sa harapan ng una. Maging ang malaking bato sa ilalim niya ay nauwi sa maraming crack lines. Ikaw talaga. Hinawakan ng mga kamay ni Xiaozan ang mukha ni Xiaoyan sa nanginginig na paraan. Naramdaman niya ang init at ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng kalungkutan sa lahat ng nasa paligid. Yan bumangon ka na. Ang lahat ng ito ay dahil walang silbi si tatay. Pinunasan ni Xiaozan ang kanyang mga luha. Nagmamadali niyang itinayo si Xiaoyan at tiningnan ang mukha na ito, na naging mas matured kaysa noon. Ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang nagpakita ng isang nalulugod na ekspresyon. Ang talagang gustong makita ng isang ama ay ang paglaki ng kanyang anak. Ang taong pinakakinabahala niya noong siya ay nahuli noon ay ang bunsong anak na ito. Gayunpaman, ang batang ito ang kanyang pinakadakilang himala at pagmamalaki. Napabuntong hininga si Xiaoyan habang nakatingin sa magulo na si Xiaozan, na mukhang mas matanda kumpara noon. Mahina niyang sinabi, si tatay, nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid na lalaki ay naghihintay sa iyo. Dadalhin kita upang makipagkita sa kanila kapag natapos na ang usapin dito. Ngayon, gayunpaman. Hayaan mo akong ayusin ang ilang mga bagay. Protektahan ang aking ama. Lumingon si Xiaoyan at kinausap ang mga eksperto mula sa Sky Mansion sa tabi niya. Punong alyansa, makatitiyak ka na paprotektahan namin siya hanggang sa ating kamatayan. Ang 12 ng mga eksperto sa Sky Mansion na iyon, na nakarating sa tuktok ng klase ng Dao Zone, ay agad na tumugon ng may paggalang pagkatapos marinig ito. Kaagad, lumipat sila at lumitaw sa paligid ni Xiaozan, na nagbibigay sa kanya ng mahigpit na proteksyon. Yan ito. Nagulat si Xiaozan habang pinapanood ang eksenang ito. Ang mga taong ito sa paligid niya ay nagtataglay ng makapangyarihan at nakakatakot na aura. Itinuring silang malakas kahit sa angkan ng Han. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding kawalang paniwala sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mga ekspertong ito sa kanyang mga mata na walang katulad na paggalang kapag nakikipag-usap kay Xiaoyan. Hindi kaya naging ganito kalakas ang batang anak na dati niyang kailangan protektahan. Ama, wala kang dapat ikabahala. Babantayan ka nila. Binawi ni Xiaoyan ang mga emosyon sa kanyang puso. Bahagya siyang ngumiti kay Xiaozan bago tumalikod. Isang napakadilim at malamig na pagpatay na layunin ang tumakip sa kanyang mga mata. Ang nakamamatay na pagnanasa sa kanyang puso ay umabot sa isang mayaman at hindi mapigilan na lawak. Kaya dapat siyang pumatay. Napalingon si Naguyuan, Lei Ying at ang iba pa nang lumingon si Xiaoyan. Napatingin sila sa kanya.
May namumuong lamig din sa kanilang mga mata. Nakuha na ng Han Clan ang lahat ng Toshi Ancient God Jade. Tiyak na hindi sila pinapayagang umalis ng maayos. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang baba sa harap ng kanilang mga tingin. Mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Han Tiandi, na nakahawak sa sinaunang jade at tumatawa ng ligaw patungo sa langit. Isang mabangis na arko ang nabuo sa sulok ng kanyang bibig. Agad naman itong ngumiti at mahinang nagsalita. Atake tayo. Kumalat sa buong lugar ang lumalakas na layuning pumatay habang tumutunog ang mga salita. Battle Through the Heavens. Kabanata 1605. Malaking labanan. Ang pagnanasang pumatay ay biglang umusbong sa mga mata ni na Lei Ying, Wu Jin at iba pa pagkatapos ng mga salita ni Xiaoyan. Nagsimulang mag-iba-iba ang enerhiya sa paligid nila. I-set up ang formation. Halos magkasabay na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang ilang mahigpit na sigaw. Ang mga mula sa Gu Clan, Yan Clan, Lei Clan at maging ang Han Clan ay nagsimulang i-activate ang kanilang mga pormasayon na parang bilis ng kidlat. Ang nakakatakot na mga haligi ng Daochi ay umaakyat sa mga ulap mula sa lahat ng direksyon. Ang malakas na aura ay naging sanhi ng panginginig ng mga puso ng mga nagmamasid sa labas ng bulubundukin. Paulit-ulit silang nagagalak na hindi sila nakasakay. Kung hindi, malamang na sila ay mapahamak sa harap ng gayong marahas na malaking labanan. Mukhang lahat kayo ay talagang ayaw sumuko. Ang ngiti sa mukha ni Han Tiandi ay dahan-daang binawi habang nakatayo siya sa langit. Muli siyang nag-transform sa tila masayahin na walang pakialam na paraan. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang grupo ni Xiaoyan. Tila hindi siya nagulat sa biglaang pag-atake nila. Naunawaan din niya na sina Yuyuan, Xiaoyan at ang iba pa ay tiyak na hindi basta uupo at panoorin ang kanilang Han Clan na makuha ang lahat ng 8 piraso ng jade at matagumpay na mabuksan ang Ancient God Mansion. Han Tiandi, ibigay mo ang sinaunang jade. Kung hindi, tiyak na magkakapit-bisig kami at papatagan ang iyong angkan ng Han. Galit na galit ang mga mata ni Lei Ying habang sumisigaw. Hindi sinasadyang tumawa si Han Tiandi nang marinig ito. Pinisil niya ang kanyang kamay at itinago ang sinaunang jade sa kanyang kamay sa kanyang storage ring bago siya nakangiting sinabi. Oh, talagang curious ako kung paano ka mapupunta sa sitwasyong ito kung taglay mo ang kakayahang ito. Han Tiandi, hindi kami papayag na madaling buksan ang Ancient God Mansion. Ang mukha ni Guyuan ay kasing lalim ng tubig. Ang kanyang katawan ay dahan-daang umangat sa hangin habang ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ay dahan-daang kumalat mula sa loob ng kanyang katawan. Mabilis na nagtipon ang maitim na ulap sa kalangitan habang dumadagandong ang kulog. Si Xiaoyan, Ling Ying, Yan Jin at ang mga eksperto, na mas malakas kaysa sa 5-star Dao Sheng mula sa 3 angkan pati na rin ang Sky Mansion Alliance, ay bumangon sa kalangitan. Lumakas ang kanilang mga aura at nagbago ang kulay ng langit. Sa mga tuntunin ng bilang ng mga eksperto sa pinakamataas na antas, ang 3 angkan at ang Sky Mansion Alliance na pinagsama ay hindi magiging mababa sa Han Clan. Hindi masasabi kung sino ang lalabas na mananalo kung sila ay lalaban. Guyuan, sinabi ko na noon na sa pagkawasak ng angkan ng Xiao, wala nang makakapidyo sa aking angkan ng Han. Tumawa si Han Tiandi. Kumunat ang noo ni Guyuan. Magsasalita pa lang sana siya nang sumigaw ang mainitin ang ulo na si Lei Ying sa malalim na boses. Bakit ang dami mong sinasabi sa kanya? Lahat ng miyembro ng Lei Clan makinig, gamitin ang 9 Dragon Sky Lightning Formation. Naiintindihan. Sumagot ang maraming eksperto mula sa angkan ng Lei na may malamig at mabagsik na mukha matapos marinig ang sigaw ni Lei Ying. Kaagad, maraming maliwanag na pilak na sinag ng liwanag ang tumaas mula sa loob ng kanilang mga katawan at mabilis na natipon sa isang malakas na ulap sa kalangitan. Kumikislap ang silver light. Sa wakas, naging isang 10,000 talampakan na malaking dragon ng kidlat. Ang dumadagandong na kulog ay naging sanhi ng panginginig ng lupa. Pumunta ka. Sa sandaling lumitaw ang kidlat na dragon, walang awa itong bumangga sa malaking hukbo ng Han Clan sa kalangitan sa ilalim ng kontrol ng maraming eksperto mula sa Lei Clan. Yan Clan, Great Burning Sky Technique. Malamig na sigaw ni Yan Jin pagkatapos umatake ng Lei Clan.
Agad na umalangaw-ngaw ang napakalakas na apoy. Parang sinadya nitong sunugin ang buong lugar na ito. Sa wakas, ang apoy ay naging isang umiikot na dagat ng apoy na tumangay patungo sa angkan ng Han. Ancient God Mirror. Ang Goklan ay muli ring nabuo ang sinaunang salamin na tumatakip sa buong lugar. Mga sinag ng liwanag ang dam-alay dito. Di nagtagal, bumaril ang isang hindi mapapantayang malaking haligi ng liwanag. Swoosh swoosh. Ang lahat ng mga pag-atake ay sumabog sa sandaling ito. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay madaling nawasak ang nakapaligid na matatayog na kabundukan, walang naiwan. Pinanood ni Han Tiandi ang mabangis na pag-atake na dumadaloy mula sa ibaba ng walang malasakit na mga mata habang nakatayo siya sa kalangitan. Ang tunog ng mga kalampag na kadena ay ibinuga mula sa mga itim na ulap na tumatakip sa lugar sa likuran niya. Pagkatapos nito, maraming nag-aaway na tunog ang lumitaw. Hindi mabilang na bilang ng mga itim na kadena ang bumaril mula sa loob ng itim na ulap at mabilis na nakabuo ng dragnet sa kalangitan. Ang mga itim na ulap ay umiikot sa mga tanikala. Biglang, maraming mabangis na mukha ang lumitaw sa itim na lambat at patuloy na naglalabas ng ilang matalas na kahabag-habag na tili. Bang bang bang. Ang maraming pag-atake ay biglang dumating habang ang itim na lambat ay nabuo. Agad na nanginig ang buong lugar sa ilalim ng nakakatakot na banggaan. Nag-crack ang lupa, na bumubuo ng maraming malalaking gully tulad ng mga crack lines. Ang itim na lambat ay gumuho matapos ang nakakatakot na bagyo sa kalangitan ay unti-unting nakakalat. Gayunpaman, nagawa nitong harangan ang lahat ng pag-atake mula sa ibaba bago ito bumagsak. Ang nakakatakot na lakas ng Han Clan ay muling nahayag. Han Tiandi, sa pagkakataong ito hayaan nating dalawa ang magpasya kung sino ang mananalo. Tinapakan ng paa ni Gu Yuan ang bakanteng espasyo. Ang kanyang katawan ay biglang bumaril sa mga ulap habang ang isang mahigpit na sigaw ay kumalat sa lugar sa loob ng 10,000 kilometro sa isang malawak at napakalakas na paraan. Bahagyang ngumiti si Han Tiandi. Gumalaw ang kanyang katawan at direktang lumitaw sa harap ni Gu Yuan. Naunawaan niya na silang dalawa ang pinakamalakas na kinatawan mula sa magkabilang paksayon. Pareho silang dapat magpigil sa isa't isa. Kung hindi, ang pagbuo ng parehong partido ay babagsak. Sugod. Si Lei Ying at Yan Jin ay sumigaw ng malakas matapos makita si Go Yuan na namagitan upang pigilan si Han Tiandi. Ang mga eksperto ng tatlong angkan at ang Sky Mansion Alliance ay nagmamadaling lumabas mula sa likuran. Maraming mga eksperto mula sa angkan ng Han ang lumipad palabas mula sa itim na ulap sa isang swoosh na tunog. Kaagad, isang malaking away ang sumabog sa langit. May malinaw na target sina Lei Ying at Yan Jin. Direkta silang naglock sa Nihility Devouring Flame. Maliban kay Han Tiandi, ang pinakamalakas sa angkan ng Han ay ang Nihility Devouring Flame. Sa kabilang banda, tanging silang dalawa lang mula sa panig ng alyansa ang makakapidyo sa kanya. Sa tingin mo ba ay kapareha ko kayong dalawa dahil lang sa nakakuha ka ng ilang mga benepisyo sa huling pagkakataon? Malamig na tumawa ang Nihility Devouring Flame matapos makita si Lei Ying duo na umaakyat sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang malaking manggas. Ang itim na apoy ay tumaas sa napakapangit na paraan at direktang umaksyon patungo kay Lei Ying duo. Kaagad, kumalat ang nakakatakot na lumalamon na kapangyarihan. Sa dumaraming bilang ng mga eksperto na nagpapalitan ng suntok, ang buong bulubundukin ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang eksenang iyon ay naging sanhi ng mga ekspresyon ng mga taong iyon sa malayo upang makaranas ng malaking pagbabago sa ekspresyon. Bang! Walang ekspresyon si Xiaoyan habang inihagis niya ang isang palad at binasag ang espiritual na katawan ng isang piling Dao Zone ng eksperto mula sa angkan ng Han sa alabok. Agad na kumislap ang kanyang katawan at humarap sa isa pang eksperto. Sa bawat pagtama niya, may isang dalubhasa mula sa angkan ng Han na matatalo. Maging ang ilang ekspertong Dao Sheng ay malubhang nasugatan at pinilit na bumalik sa mga kamay ni Xiaoyan pagkatapos ng ilang palitan. Hindi inatake ni Xiaoyan ang mga ekspertong iyon mula sa angkan ng Han na hindi niya kayang tapusin ng mabilis. Sa kasalukuyan, nais niyang patayin ang pinakamaraming bilang ng mga eksperto mula sa angkan ng Han sa pinakamabilis na bilis.
Sa kasalukuyan, nais niyang gamitin ang pinakamabilis na bilis upang patayin ang pinakamaraming bilang ng mga tao mula sa angkan ng Han. Sa kanyang kahusayan, ang bilang ng mga Han clan expert na napatay sa mga kamay ni Xiaoyan sa loob ng ilang minuto ay umabot na sa double digit. Ang mga benepisyong dulot ng kaluluwa ng estado ng Di ay nahayag din sa laban na ito. Sinakop ng mayamang mamamatay na aura ang katawan ni Xiaoyan. Bang! Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa fog ng dugo matapos talunin ang isang piling 3-star Daosheng sa isang kumpol ng dugo. Ikinuyong niya ang kanyang kamay at ang natitirang bahagi ng kaluluwa ay naalis sa wala. Shi! Isang ripple ang biglang lumitaw sa likod ni Xiaoyan tulad ng katatapos lang niyang patayin itong elite na Daosheng mula sa Han clan. Isang makapal na itim na apoy ang sumiklab. Ito ay naging isang itim na sibat na walang awa na tumama sa likod ng ulo ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang itim na sibat na iyon ay ilang sentimetro pa rin mula sa ulo ni Xiaoyan nang ito ay pinalipad na may tunog ng kumalabog. Lumitaw ang eksenang iyon na parang may hindi nakikitang hadlang sa paligid ni Xiaoyan. Han Miesheng, talagang buhay ka pa. Lumingon si Xiaoyan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa figure ng tao na ganap na nakabalot sa itim na apoy. Bagamat hindi malinaw na nakikita ni Xiaoyan ang kanyang hitsura, ang pakiramdam mula sa kanyang kaluluwang di-state ay nagbigay daan sa kanya na makilala kaagad ang huli. Ang taong ito ay ang pinuno ng Hall of Soul, si Han Miesheng, na tumakas ng may bakas kung ang kanyang kaluluwa pagkatapos patayin ni Xiaoyan noon. Xiaoyan, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Tinulungan ako ni Ginoong Nihilati na lumikha ng isang katawan gamit ang kanyang essence flame. Ang aking kasalukuyang sarili ay hindi may kukumpara noon. Ang itim na apoy ay kumikislap habang ang isang pares ng mga eskarlata na mata, na puno ng puot, ay nakatitig kay Xiaoyan. Ang kanyang madilim at malamig na boses ay sinamahan ng kabangisan habang siya ay naglalabas nito. Isang arko ang nabuo sa ibabaw ng nagyayelong malamig na mukha ni Xiaoyan pagkatapos niyang marinig ito. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Nanginginig ang kamay ni Han Miesheng. Ang siksik na itim na apoy ay direktang naging 1,000 talampakan na malaking itim na kadena ng apoy na mapanlinlang na bumaril patungo kay Xiao na parang isang mabangis na ahas. Crack! Si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atake sa harap ng pag-atake ni Han Miesheng. Isang salita lang ang binitiwan niya. Crack! Ang invisible spiritual fluctuation ay nawala pagkatapos tumunog ang boses ni Xiaoyan. Ang itim na flame chain ay bumagsak halos kaagad. Maging ang itim na apoy dito ay naging walang kapantay. Ang pag-atake mula sa isang kaluluwa ng di-state ay isang bagay na kahit isang 8-star Daosheng ay hindi mangangahas na maliitin. Kahit na ang Nihilati Devouring Flame ay gumugol ng isang mahusay na pagsisikap upang muling buuin ang kanyang katawan, ang kanyang lakas ay higit sa lahat sa 7-star Daosheng o higit pa. Napakalaki ng agwat sa kasalukuyang Xiaoyan. Ang kailangan lang ay isang maikling palitan para kay Han Miesheng upang matalo ng napakabilis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng huli. Bagamat alam niyang nakapasok na si Xiaoyan sa kaluluwa ng di-state, hindi siya makapaniwala na magiging sobrang kaawa-awa siya sa kamay ng kabilang partido. Bawiin. Bagamat isang masamang pag-iisip ang umuusok sa kanyang puso, naunawaan din ni Han Miesheng na ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi nakatapat ni Xiaoyan. Agad siyang nagdikit ng ngipin at mabilis na napaatras. Hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan kay Han Mietian sa malamig at walang pakialam na paraan. Humakbang siya pasulong at nagiba-iba ang espasyo. Siya ay talagang lumitaw sa likod ng huli sa isang multo tulad ng fashion. Idiniin niya ang kanyang daliri at direktang tumagos sa itim na apoy sa paligid ni Han Mietian. Ang nakakatakot na lakas ng kaluluwa ng di-state ay sumabog ng hindi pinigilan. Bang! Ang katawan ni Han Miesheng ay biglang nanigas sa gitna ng mababa at malalim na tunog. Ang itim na apoy sa paligid niya ay agad na nawala, na nagsiwalat ng isang lantay na figure sa loob. Walang pinsala sa kanyang ulo ngunit ang mga mata ni Han Mietian ay guwang. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na naglaho mula sa paghampas ng daliri ni Xiaoyan kanina. Ito ba ang espiritual na presyon ng di-soul state?
Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang daliri. Hindi siya gumamit ng anumang Dao Qi para sa purifying demonic lotus flame para patayin si Han Mietian. Ang ginawa lang niya ay umasa sa kanyang spiritual strength para patayin ang huli na parang bilis ng kidlat. Ang gayong nakakatakot na lakas ay talagang karapat-dapat sa salitang di.